kung bakit kami sumusunod kay Muhammad. Sabi niya, babasahin ko. Tingnan nyo. Hindi. Kasi hindi to binabasa ng hindi nakapag-wudu. Pero hindi pa siya Muslim. At galit na galit. Handang pumatay. Tika, wag mo muna basahin to. Nagwudu ka muna. At napagwudu nila si Umar ibn al-Khattab. At pagkatapos niya magwudu, nagbasa siya nung tinatago nila na nakasulat sa parchment. Ang nabasa niya ay Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula. Ito ang mga unang aya, 4 lang, sa Surat Taha, na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito dahilan ng pagpababa ng Quran, at sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito kung paano likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha. Mahaba ang pagpapaliwanag dito, pero tingnan nyo, mula sa galit na tao na handang pumatay, pagkatapos niya mabasa itong 4 na aya, napaiyak si Umar ibn al-Khattab. Sapat yun para baguhin siya. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpababa ng Quran na ito. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ito yung binabasa nila. Sabi niya, dalhin niyo ako kay Muhammad. Tingnan niyo yung tension na napakataas na galit, pagkabasa ng 4 na aya, umiyak, dalhin niyo ako kay Muhammad. Nasaan sila? Nasa Darul Arqam. Kaninang umaga, nagdua ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya Allah, gabayan mo sa Islam yung isa sa 2 Umar. Ito na. Kaya pagkatok ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pagbukas ng mga Muslim doon sa Darul Arqam, parang expected na nila. Parang hindi sila nagulat, uy, ito yung dua. Hindi sila nagulat na bakit kakatok doon si Umar ibn al-Khattab. At sinabi nila, si ibn al-Khattab, nasa pinto. Ang sabi ni Hamza, nandun sa loob, papasukin niyo siya kung gusto niya ng kabutihan, gagabayan siya ni Allah. Kung gusto niya ng kasamaan, katalnahu bisayfi. Kung gusto niya ng pananakit, pamiminsala, ng kasamaan, espada niya mismong papatay sa kanya. Subhanallah. Pagdating doon, naiulat, dinala siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinawakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kamay niya na may espada, at tinanong, Ibn al-Khattab, anak ni Khattab, anong dahilan, ba't ka pumunta dito? Ang sabi, sa riwaya, pumunta ako dito, ji'tu lian ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Muhammad, dumating ako dito para sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin at ikaw ang sugo ni Allah. Nagtakbir ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, pakabbar al-muslimun. At nagtakbir sila tulad ng ginagawa natin, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Pagkatapos nito, mayroong famous na sinabi si Umar ibn al-Khattab, Ya Rasulullah, alasna bil haqq? Hindi ba tayo nasa katotohanan? Oo, tayong totoo. Bakit tayo nagtatago? Magsisimula ng pangalawang paglalantad ang mga Muslim, at inshallah matatalakay natin yan. Pero, tingnan nyo, hindi ko mapalagpas ng pagkakataon ito. Una, mga kapatid sa Islam, wallahi al-azim, 4 na aya, binago ang tulad ni Umar ibn al-Khattab. Walang kasing sama dito ni Umar ibn al-Khattab nung panahon na siya ay hindi pa Muslim. Pero yung kanyang pagbabalik loob, tauba, 4 na aya, hindi pa nabasa yung tafsir. Sapat siya lang nagbasa. Kabilang siya ng mga nakakabasa ng panahon na yun. Na ikukumpara ko lang sa atin, ilan na yung aya, ilan na yung mga hadis na dumadaan sa harap natin. Pero hindi pa tayo kayang baguhin. Taon! 4 na aya. Pangalawa, ang dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na izzal Islam bi ahadi Umarain. Totoo na merong mga tao na merong pinagkaloob si Allah subhanahu wa ta'ala na pwedeng yung kanilang biyaya na meron sila maging dahilan ng paglakas ng Muslim. Halimbawa, na-imagine nyo kung yung mga mayayaman na nariyan naglulustay ng pera mag-Muslim at matuto sa Islam, siguro sila yung gumagastos sa Islam ngayon. Meron si Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ng mga tao talino, lakas, kakayahan, talent. Na-imagine ko lang kung sana ginagamit nila yan sa Islam. Yung iba na merong konting salapi, kumpara natin, konti yung salapi, konting magkaroon, itutulong sa Islam. Yung iba maraming salapi, hindi maitulong sa Islam. Yung iba hindi binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas,
pero siya yung naglilingkod sa masjid. Ginagamit yung lakas. Yung iba, lakas ng pangangatawan. Saan ginamit? Sa mga ipinagbawal ni Allah. Yung iba, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng talino, ng dunong sa Islam, pero hindi ginamit. Merong mga tao, hindi naman marunong sa Islam, sila yung nagdadawa na nagiging dahilan ng pagkaroon ng sirang pangangaral. Sino may kasalanan ngayon? Wallahi, napakaraming mensahe nitong dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil ganun siya tumingin. Tinitingnan niya yung mga taong ito, yung mga katangian nila, pwedeng gamitin sarilyong ito. Maski tayo ngayon, tanungin natin sarili natin, anong binigay sa iyo ni Allah? Ginagamit mo ba sa Islam? Kahit maliit lang, kahit na yung pagluluto, magaling ka magluto, pinagluto ko yung mga nagpa-fasting, binigay sa iyo ni Allah yun eh. Anong kaya mong maliit? Anong kaya mong maliit na binibigay mo sa Islam? O meron kang malaking katangian, kakayahan, pero hindi mo binibigay sa Islam? Subhanallah. Wallahi, ang tawag natin ay amana. Binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng husay sa anumang larangan, yun tiyak na tiyak. Itatanong sa iyo yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kakayahan mo na yun, kung ginamit mo sa Islam o hindi. Wallahi, sumpaman kay Allah, itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kakayahan natin. At kung hindi natin yung ginagawa, hindi natin ginagamit, maghanda tayo, fatarabbasu. Maghanda tayo sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang maglilitis sa atin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallim ala khatimul